So, ang aking topic ngayon ay patungkol sa Old Catholic. No? Ito ay isa rin protestante na naitayo noong 1870 ng isang pare, no? Ng isang pare na walang iba kundi si Johann Joseph Ignace von Doliner. So siya ay isang pare doon sa France. So nagtayo siya ng grupo dahil sa ipinangaral o iniklara ng simbahan noong 1870 ang patungkol sa pagiging infallible sa Santo Papa. Na ang Santo Papa ay hindi maaaring magkamali sa kanyang pagpangaral patungkol sa kaligtasan or about faith and moral. So kung kaligtasan ang pag-usapan, ang Santo Papa ay hindi magkamali. Pero hindi naniniwala ang isang pare, kaya siya'y nagsabi na kami ang tunay na Catholic Church. Oh, yun. Hindi ka naging pare, Ignace von Doliner, siya ay patay na, no? Hindi ka naging pare kung hindi dahil sa simbahan, pero sinasabi mo na kayo ang tunay. Oh, yun. Tulad ng mga protestante, kung walang simbang Katoliko, walang Baptist, walang Methodist, wala lahat. Pero sinasabi na nila na sila ang tunay. Paano maging tunay? Na kung wala ang simbang Katoliko, ay wala silang lahat. So yan, no? So, ang sinuhay ni Johann Joseph Ignace von Doliner ay hindi lang yung infallibility of the Pope or ang pagiging hindi magkamali ang Santo Papa regarding of faith and moral or about salvation. So ito ang sinabi, no? So si Johann Joseph Doliner, ito ang sinasabi patungkol sa kanya, no? They rejected the dogma, papal infallibility proclaimed by the Church on First Vatican Council or Vatican I in 1870. So, they also rejected the vow of celibacy of the priest, no? Yung panata ng hindi pag-asawa. Sinuway din niya yan, no? So, bago natin bigyan ng kalinawa, no, sa banal na kasulatan, ito mo lang mga naisulat sa canon law ang ating babasahin. So, okay. So mga kapatid, kung tayo ay isang Catholic or Christian, kailangan dalangin natin ang simbahan kasi kung walang simbahan, walang sino mang tao na magiging Christian. Kaya wala tayong karapatan na sumuway sa ipinangaral ng simbahan. So, ang sinasabi ng simbahan natin mababasa sa canon law ay sa canon law 754 ay ito, no? All the Christian faithful are obliged to observe the Constitution and the decrees which the legitimate authority of the Church issues in order to propose doctrine and to prescribe erroneous opinions, particularly those which the Roman Pontiff or the College of Bishops puts forth. Malinaw. Ibig sabihin na ang lahat ng mga Kristiyano na mananampalataya ay in-encourage, no, or giawag na sumunod at gumalang sa mga nakatala sa canon law na ginawa sa mga sa Santo Papa, sa mga obispo o sa hierarchy ng simbahan, na ang layunin ay ang pagturo sa mga aral na at saka
pag ano ba sa Bisaya, sa Tagalog yung pagtakgang sa mga maling aral o sa mga maling pag-iisip, lalo na yung sumuway sa ipinangaral ng Santo Papa at sa mga kawispuan. So yan ang ibig sabihin sa Canon 754. So kung tayo ay isang Katoliko or member sa Roman Catholic Church, kailangan sundin natin at galangin ang mga ibinigay na mga batas sa simbahan. Kasi ating balikan, kung walang simbahan, walang sino mang maging Christian. Yan ang tandaan natin palagi, no? Upang hindi tayo mali sa katotohanan. So, ang Old Catholic ay nandito sa Panabo ngayon, no? Nandito sa Panabo City. Mayroon sila. Noong isang pare dito, hindi ko lang pangalanan, ay umalis sa simbahan at umanib sa Old Catholic at siya ang naging pinuno dito. Kaya nakilala yun ang Old Catholic dito sa Panabo, no? So yan mga kapatid, no? Sa Canon 754 na tayong lahat ay kailangan maniniwala o gumalang sa mga ibinigay na batas ng simbahan. Hindi tayo sumuway. Ito pa, sa Canon 1404, ipinahayag din. The first say is judged by no one. Yung Pope, no? Meaning there is no higher visible authority in the church than the Pope. Walang pinakamataas, no? And his judgment within the church are final. So, napakalinaw na kung ano ang ipinangaral ng Santo Papa, isundin natin regarding of faith and moral or regarding of salvation. So, walang sino mang makatutol. Sino ba tayo? O, sino ba tayo? So, ito ba? So, sa Canon 751, ito pang sinabi, heresy is the obstinate denial or obstinate doubt after the reception of baptism of some truth which is to be believed by divine and Catholic faith. Ibig sabihin na yung mangaral ng mali, heresy, no? Or naging heretic, ay ang pagiging matigas na ayaw tumanggap o tumanggap ng isang nabautismuhan sa simbahan. Ayaw tumanggap sa mga katotohanan na ipinangaral ng simbahan at saka sa paniniwalang Katoliko, no? Divine and Catholic faith. So, dahil na-judge ka doon, no? Ang Santo Papa ay the final, no? Siya ang dapat, ang kanyang desisyon ay ang kanyang mga ipinangaral ay kilalanin. So, sino ba yung mga heretic, yung mga Old Catholic? Wala. Sila ay naging Christian dahil sa simbahan. So, sino ba sila na sumuway sa simbahan? So, yan ang nakasulat sa canon law. So, ang para sa hindi pa masyadong alam, ang heretic, ang meaning sa heretic mga kapatid ay ang tao or yung nabautismuhan na Katoliko, ngunit itinakwil niya, no? Or ayaw niyang kumilala sa mga ipinangaral na mga katotohanan ng simbahan. Yan ang ibig sabihin sa heretic. So, ang batayan ng mga Old Catholic, no?
Sa banal na kasulatan tayo. Ang batayan nila, gumamit din sila sa banal na kasulatan. So, aking basahin mo lang, ating kapatid, no? Mayong gabi, Brother Chris, unsaon pagpangita sa tinuod na simbahan. Daghang simbahan ang makita nato karon apan si Jesus Christ wala magtukod og daghang simbahan. Usa lamang kasimbahan ang iyang gitukod. Iyang gitukod. Unsay atong pangitaon alisan Anyora Centenalis Luway Bohol. So bro, ang upang makilala ang tunay na simbahan, hanapin ang pinamumunuan ni San Pedro. O hanapin ang simbahan na ang unang pinuno ay walang iba kundi si San Pedro. Dahil si San Pedro ang unang pinuno sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Nakapinasahin na. So ang pagtawag sa simbahan ng Roman Catholic ay hindi yan ang number 1 batayan na siya ang tunay na iglesia kasi maraming gumagamit sa salitang Katolik. Ang batayan na malaman natin ang totoong iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay yung iglesia ng unang pinuno ay si San Pedro. Kasi sa pagtayo ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, doon niya itinayo ni San Pedro. At saka si San Pedro, ang bibilinan niya, doon ni San Pedro ibili ng Panginoong Hesus ang pag-alugasa sa kanyang iglesia. Nakapinsahin ha? So, kasi mayroon naman kasaysayan, no? Ang simbahan ay mayroong kasaysayan. Kasi 2026 ngayon. At hindi dumating ang 2026 or walang 2026 kung hindi yan nagsimula sa uno. So yan ang dapat pag-isipan ng mga sekta. Hindi sila magpadala sa mga pastor na magsasabi, mga kapatid, tayo ligtas na mga Katoliko. Hindi pa. Praise the Lord. Hallelujah. Angtod ang isang Katolikong walang alam ay naluya. Kaya nagbalhin sa mga sekta. So hindi tayo maniniwala sa mga style ng mga pastor. Now, atin ko sa mga kapatid, no? Upang malalaman natin ang tunay na iglesia kung kailan ito itinayo. Kasi sinasabi na ng Panginoon Hesus na maraming lumabas o sumulpot o lumitaw ng mga huwad na mga ngaral. 2 Pedro 2:1, no? So ating basahin mga kapatid na ang Panginoon Hesus ay nagtayo sa kanyang iglesia noong siya ay 30 hanggang 33 na bulan or ang kanyang taong gulang ay 30 hanggang 33. Ito ang sinabi sa Lucas 3:23. Mga 30 ng panuigon ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. So 30 na ang taong gulang ng Panginoon Jesus nang siya nagsimula sa kanyang gagawin or mga kailangan gawin para sa kaligtasan. At siya namatay sa taon 33. Kaya ang kasaysayan ng simbahan, siya ay naitayo ng kanyang tagapagtayo na wala iba kundi ang Panginoon Hesus noong 30 to 33. So, yan ang pag-isipan ng isang tao kung dapat siya, kung nais niyang malaman ang katotohanan. Kasi ating balikan, 2026 ngayon. At hindi yan umabot sa 2026 kung hindi nagsimula sa uno. Kaya, malinaw na ang Panginoon Hesus nagsimula sa kanyang mga dapat gagawin para sa kaligtasan ng tao. At sa loob ng mga taong 30 to 33 ay itinayo ng Panginoon Hesus ang kanyang Christian religion. Ating basahin ang San Mateo 16:18. At espesyal itong sinabi niya kay San Pedro. Itong sinabi, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni bato tukuron ko
ang akong iglesia. Now our Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kung bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntong nini. So malinaw na ang Christian religion o iglesia na tinayo ng Panginoon Diyos ay doon niya tinayo kay San Pedro. At mga kapatid, bago yan itinayo ng Panginoon Diyos kay San Pedro, pinalitan ng Panginoong Hesus ang pangalan ni San Pedro sa ni Simon. At ginawa itong Pedro na from the Greek word Cephas meaning rock. At inside mga kapatid, ang San Juan 1:42, ito ang sinabi. Unya, gidalan niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mituto kanya umingon, ikaw si Simon, ang anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nagsipas nga sa ato pa Pedro. Meaning rock. Ibig sabihin, ang Christian religion ay itinayo ng Panginoon Diyos sa bato. Kasi kung hindi itinayo sa bato ang kanyang iglesia, maaari pagdating ng mga dilubyo, ano ba, ay ito ay malaglag, mga linog, malaglag. At ibasahin mga kapatid, na ang simbahan ay tinayo sa bato. Ibasahin ang San Mateo, ito na, na gitukod sa bato. Sorry, city. Okay. Na kung doon lang sa hindi bato itinayo ang iglesia, baka ito ay malaglag. Ito na. Nalimutan ko na to, no? Okay, ito. Okay. Sa San Mateo 7:24, busa ang tanan nga nakadungog sa akong isulti o nagtuman ini may sama sa usa ka tawo nga malamon nga nagtukod sa iyang balay sa bato. Sadyang mipundak ang ulan o miba ang mga suba, ang hangin miyapak o mikusukuso na itong balaya. Wala kini matumba. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Malinaw. So, iyan ang ipinayag ng Panginoon Hesus sa San Mateo 16:18 at imbalikan na bisan ang kamatayon hindi hindi mananaig. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw ni bato tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon hindi kayo makabuntong nini. Kasi itinayo sa bato. At na ang Panginoon Hesus ay bumalik na sa kanyang kaharian, iniabilin niya kay San Pedro ang kanyang iglesia o sangkatauhan or ang Christian religion. Ating basahin sa San Juan 21:15 hanggang 17. Umang sila magkataon, ningon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Siya nito mag-o, Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga natin kadiro. Unya, mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon nito mag-usab, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga kadiro. Unya, sa ikatulong gayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Pedro na sumbuot, tungkol kay ipangutan naman siya ni Jesus, sa makatulong kung siya gigugma ba niya? O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga kadiro. Malinaw. So, kung ang tao nais siyang malaman kung ano ang tunay na iglesia sa panahon ngayon, dapat tingnan niya ang kasaysayan sa Christian religion kasi ngayon ay 2026 na. So ang unang pinuno sa Christian religion ay wala iba kundi si San Pedro. At dahil kahit ang kamatayan ay hindi mananaig sa simbahan, kaya nandyan pa rin ang simbahan at ang pinuno niya ngayon ay ang ika-267 na pinuno na tinatawag na po na walang iba kundi si Publio de Portem. So yan bro, ang batayan.
So kung ang isang tao nais niya malaman ang tunay na Christian religion, hanapin niya ang simbahan na itinayo, hanapin niya ang simbahan o religion ng unang pinuno ay si San Pedro, at ito'y walay putol ang umalili na magiging pinuno. Yan. Yan bro. So thank you very much for your question bro, no? So ito pa. So yan mga kapatid, kung guys malaman ng isang tao ang tunay na iglesia, hanapin niya kung saan ngayon ang unang pinamumunuan ni San Pedro. Kasi kung tingnan natin ang mga grupo ngayon tulad ng Iglesia ni Cristo Felix Manalo, kung yan ba ang itinayo ng Panginoon, so sino ang sinusundan na pinuno ni Felix Manalo? Wala. Ang Mormons, nagsasabi na the Church of Christ of the Latter Day Saints. Kung yan ba ang itinayo ng Panginoon, so sino ang sinusundan ni Joseph Smith? Wala. Yung Church of Christ in USA, founded by Alexander Campbell, English version sa kang Felix Manalo, sinasabi din niya na sila ang tunay. Kung sila ang tunay, sino ang sinusundan niya? Kasi yan ay lumitaw lang noong 1831. Davao City, the kingdom of Jesus Christ, the name above everything. Kung yan ang itinayo ng Panginoon, so sino ang sinusundan niya? Sa founder, na natulong na. Wala. 2026 ngayon, kailangan malaman natin kung saan ang simbahan na ang Christian era or sa Protestante Christian era, sa tunay na Christian religion, ang 2026 ay kinilala bilang Year of the Lord or Anno Domini. So 2026 na ngayon sa Year of the Lord. Year of the Lord. Saan dyan patras ang iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos? Kasi malinaw man na itinayo ang iglesia o sa Christian religion noong 30 to 33. So 2026 ngayon, saan dyan sa kasaysayan o sa history? Kasi hindi natin sinasabi ng Panginoong Diyos, ipinahid na ng Panginoong Diyos kahit sa Old Testament na hindi dapat kalimutan ang history. At saka mayroon din sa Job 8:8. Ito, tingnan ng Isaias 46, 8 hanggang 9. Ito ang sinabi. Kamu mga daotan, hinumdumi kini o pamanandungi, o itanom sa inyong hunahuna. Malinaw ha? Ayaw ikalinti ang nanagi. Huwag kalimutan ang mga nakaraan. History. Why? Because history is the written record of the past. Yan ang history. Written record of the past. Not invented record of the past. That is not history. Invented record? No, that is not history. Because that is only an invention. Invented. So history is the written record of the past. And that is very clear, no? Na ipinayag dito sa banal na kasulatan. Akibalikan, kamu mga daotan, hinumdumi kini o pamlandungi o itanong sa inyong manahuna, ayaw hikalinti ang nanagi. Kaya ko ang mao ang Diyos, o wala na ilain sama kanako. Ayaw hikalinti ang nanagi. So, upang malaman natin ang tunay na simbahan, kailangan i-trace natin ang history. Now, si Pope Leo XIV, ilan lang aking isabi kasi hindi na po na memorize patras lahat, no? Sino ang sinusundan ni Pope Leo XIV? Si Pope Francis. Sino ang sinusundan ni Pope Francis? Si Pope Benedict XVI. Sino ang sinusundan ni Pope Benedict XVI? Si Pope John Paul II. Sino ang sinusundan ni Pope John Paul II? Si Pope John Paul I na hindi umabot ng 1 year ay namatay. Sino ang sinusundan ni Pope John Paul I? Si Pope Paul VI. Sino ang sinusundan ni Pope Paul VI? Si Pope John XXIII. Sino ang sinusundan ni Pope John XXIII? Si Pope Pius XI. Sino ang sinusundan ni Pope Pius XI? Si Pope Pius X. Sino ang sinusundan ni Pope Pius X? Si Pope Leo XIII. At saka atas pa. Yan, mayroong kasaysayan. Pero ang iba, saan? Matris kaya nila.
Kaya peke sila, huwad sila. So, hindi kalimutan ng history. Kasi yan, important yan. Part na sa buhay ng tao ng history. Hindi tayo maniniwala ng history. So, parang walang nakaraan, parang walang kahapon. Kung hindi tayo maniniwala ng history, parang walang kahapon. Ibig sabihin, parang tulad tayo ng sabi sa Diyos, tulad tayo ng uong na kapag magdilat mo, labas, amo tutuwa, no? So, mayroong kasaysayan ng tao, mayroong history, kasi mayroong nakalipas. So, yan, no? Now, so, ang batayan sa Old Catholic na hindi sila maniniwala sa dogma about the infallibility of the Pope na idineklara ng simbahan noong 1870 ay yung nakasulat sa Roma Tristis. So parang protestante, no? Protestante din si sa ngayon, protestante naman siya, no? Kasi tinanggal na siya sa simbahan. Si Joan Joseph Ignace Montolinger, isang pare sa France. Now, ito ang kanyang ginamit na batayan sa pagtutol sa pagiging infallible of the Pope, ang Roma Tristis. Ito ang sinabi. Sumala sa kasulatan, so according of the Holy Scripture, wala gayoy tao nga matarong. Ito ang kanyang batayan. Wala gayoy tao nga matarong. Tama yan, wala pang problema niyan. Pero hindi ito magagamit patungkol sa ipinangaral ng Santo Papa. Kasi ang ipinangaral ng Santo Papa ay hindi sa kanya, kundi ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng ipinangaral ng Santo Papa ay utos ng Diyos. Ating basahin mga kapatid, ha? Or tinanggap ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng simbahan. Kasi ang simbahan ay mayroong kapangyarihan. Isunod ko yan, ha? Dito mga kapatid, ipinayag na ang pinuno ng simbahan ay itinayo ng Panginoon Isus, ang pinuno ng tunay na Christian religion ay mayroong kapangyarihan. Regarding of faith and moral, hindi siya magkamali. At sino ang nagbigay? Simple ang Panginoong Diyos. At basahin mga kapatid, ang 19 sa San Mateo 16. Ito ay karugtong sa San Mateo 16:18. Ito ang sinabi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Napakalinaw, ha? Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dito nakabatay ang pagiging infallible of the Pope. Imagine, ibigay ko sa inyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Grabe. Pero parang maliwala sa mga sita kasi sila ay faith, no? Okay. Ang imong idili din sa yuta, ang ibabawal mo dito sa lupa ay ibabawal din dito sa kaharian ng langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang inyong ipahintulot dito, ipahintulot din sa langit. Yan ay kapangyarihan. Kasi kahit anong ipinangaral ng Santo Papa, regarding of faith and moral, ay tanggapin sa kaharian ng Diyos. At anong kanyang ibawal dito sa lupa, ibawal din sa langit. So dito, malinaw na ipinahayag na ang Santo Papa ay mayroong kapangyarihan. So mali si Joan Joseph Ignace Montolinger. Now ito ato basahin pa mga kapatid, ang Efeso 1:19. Ito ang sinasabi ni San Pablo ay nakabatay din sa San Mateo 16:18. Ito ang sinasabi, 19 rather. Ito, Efeso 1:19. Dugang perdihin gipanginaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahoma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo. Napakalinaw. Na ang simbahan ay mayroong kapangyarihan dahil ang simbahan, ang mabautismuhan sa simbahan ay marilim sa kanyang kasalanan. Ang
makonfirmahan ay nandyan na sa kanya ang Holy Spirit. Kasi mayroong kapangyarihan ng simbahan. Pag magkonsagra ang pare ng Ostia, ay yan ay nagiging katawan ng Panginoon Hesus sa pamagitan ng transubstantiation. Yan mga kapatid. So hindi basta-basta. Kaya mali-mali ang Old Catholic. Parang sikat tayo sila na kubilangin mga tuig, no? Pero losno pa. Madali lang na losno. Ngayon wala na, luya na, no? Wala na silang maakit na mga Katoliko. Kasi aware na ngayon ang mga Katoliko dahil marami na mga Catholic defenders. Marami na. At saka yung mga kapalian natin, mga kapatid, tuwing sila maghumili, may doctrinal na ang ibang mga pare na i-explain upang mapatibay ang pananampalataya ng mga Katoliko. So, maling-mali ang ginagamit nila, no? Na sa Roma 3:10. Now, ayaw din nila maniniwala sa sinasabing vow of celibacy or ang panata na hindi maaaring mag-asawa ang isang pare. Ayaw din nila kasi si Joseph Ignace Bollinger ay hindi siya nakapuyo sa kinabuhing putli kay natintag po siya sa paanga puti. Yung paanga puti, mabininungdan na madaon sa atong mga pare. No? Kunang iyang po, ipagdasal natin sila. No? To. So, ating basahin ha, ang ginagamit nila sa San Mateo 8:14. Ito ang ginagamit nila at sa lahat ng mga sikta. Ito. Unya biadto si Jesus sa balay ni Pedro o dito nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. So sinasabi nito na mayroong ugangang babae si San Pedro. At dahil dito sinasabi nila ang unang Santo Papa ninyo magani. Pero kapatid, dapat mag-aral tayo ng mabuti. Si San Pedro, nang hindi pa siya tinawag na maging apostol, ay siya ay may asawa na. Ngunit, nang siya tinatawag ng Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa. Hindi ibig sabihin kinundina, ngunit hindi sabihin gikondina, kundi igisalig na niya sa kaniyang mga mahal sa buhay kasi focus siya sa cleansing. At ibig sabihin mga kapatid, upang maintindihan na tinalikuran sa mga apostol kahit asawa upang sumunod lang ng ating Panginoon Hesus. So, tatlong bersikulo na ating magamit. So, San Mateo 19:29 at saka San Marcos 10:28 at saka San Lucas 18 dahil ang San Lucas 18:28. Ito ang San Lucas tayo 18:28 hanggang 30. Dito, malinaw na ang ubiyak sa pamilya 18:30 hanggang 28 hanggang 30. Unya mingon si Pedro, timan ibaya nga gibiyaan namo ang among puloy-anan aron pagsunod kanimo. Klaro kayo. Gibiyaan ni San Pedro ang Remember si San Pedro ay may asawa na before siya tinatawag na maging apostol. At dahil siya ay tinatawag ng Panginoong Hesus na maging apostol at pinili pang pinuno sa kanyang sa Christian religion, tinalikuran ni San Pablo ang kanyang pamilya. Timani baya nga gibiyaan namo ang among puloy-anan aron pagsunod kanimo og si Jesus mingon kanila. Tinuod ka na og sultihan ko kamo dinhi bisan kinsa ang ubiya sa iyang puloy-anan o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios makadawat og mas labaw pa nining panahon na og kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Binanggit ang pangalan ni San Pedro, unya mingon si Pedro, timan ibaya nga gibiyaan namo ang among puloy-anan. So, totoo na si San Pedro ay may asawa, ngunit hindi pa siya isang apostol. At na siya naging apostol, tinawag na siya ng Panginoong Hesus, iniwan niya
ang kaniyang pamamahay at sumunod ang Panginoong Hesus. Yan. So, malinaw, no? So, bibiyaan. So, at ang pagiging walang asawa ay ipinangaral niya ng Panginoong Hesus. Ating basahin na ang San Mateo 19:12. Ang iyong matinunan ngayon kaniya, kung naukili ang may tabo tali sa manaw asawa, may pagdili na lang magninyo. Kasi kung iatras natin, mayroong mga asawa at mag-asawa na naghiwalay, lalo na sa Old Testament. Itong sinabi pa, si Jesus nitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan. So ang pagiging walang asawa ay hindi para sa lahat, kundi alang lamang ni adtong gihatagan sa Diyos niini. Napakalinaw, ha? Kay may nagkalain-laing mga katarungan nga nung dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili kayo makahimo pagminyo kay na tao nga kapunandaan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. O ang uban dili kayo makahimo pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ni ining akong gitudlo. Napakalinaw. Dahil dyan, at ito pa rin ang ginagamit ni Juan Ignacio Bondolinger, ang 1 Corinto City, 1 hanggang 2. Grabe, no? Hindi niya itinuloy. Grabe pala, limbungan po to si Johan Joseph, no? Ito, ginamit din niya ito 1 Corinto City, 1 hanggang 2. Karon isgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. Apan aron paglikay sa pagkigilawas, kinahanglan ang lalaki mangasawa o ang babae mamana. Ito ang batayan pa rin yan. Pero ito ay para sa mga tao na hindi naglingkod para sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ordained priest, hindi pare. Kasi kung pare, atin tuloy ang city hanggang 8. Anong sinabi ni San Pablo? Mayon ta kung kamong tanan sama pa kanako, apan ang usag-usag ihatagan sa Dios og iyang kaugalingong hiyas. Ang bawat isa binigyan ng Dios ng kanyang sariling hiyas. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo o mga byuda na maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. At sino ba si San Pablo bilang lingkod ng Diyos? Siya ay isang pare. Atin basahin mga kapatid ang Roma 15:16. So, malinaw na ibinayag ni San Pablo ang ipinaralan ng Panginoong Hesus na mayroong hindi mag-asawa dahil sa kaharian ng Diyos. Ito ang sinabi. Sa akong pagkasunugo ni Kristo Hesus sa pagdaragad sa mga dili-Hudiyo, nadaragad ako imong nga pare. Anong pagwali sa mayong balita nga gikan sa Diyos. Nag-alagad ako, naglingkod ako sa Diyos bilang pare. At dahil siya naglingkod bilang pare, kaya sinasabi niya, sana kayo maging tulad ko, hindi mag-asawa. Mananatiling single. Ano ba yung sa Tagalog? Single, no? So yan, no? At ito pa, kasi mga kapatid, kung mayroong asawa ang lingkod ng Diyos, mahati ang kanyang pag-iisip at panahon. At ito'y malinaw na pinayag ni San Pablo. 1 Corinto City, 32 hanggang 33. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka ang lalaki na dili minyo magdagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang, kay muot siya magpahimuot siya ng asawa. So yan ang dahilan upang bakit ipinangaral ng Panginoon Diyos na hindi magminyo, hindi mag-asawa ang maglingkod sa akin bilang pare. Sa 38, ito pa rin ang patuloy na ipinayag ni San Pablo. 38. Busa ang tao nga makigminyo sa iyang hinigugma, nagbuhat o maayo, yung mga hindi ordained.
apan siya nga nakahukom sa apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat og mas maayo pa. Napakalinan. So yan ang batayan bakit ang pare ay hindi mag-asawa. So mali si Johan Joseph Ignas Mon Dolinger. Mali siya. Pero ini-insist niya kaya itiniwala siya. Siya nagtayo ng grupo na pinangalan na niyang Old Catholic at ipinangalan niya na kami ang tunay na Catholic. Yun. So, napakalinaw na ang batayan sa Old Catholic upang hindi sila sumunod sa simbahan sa infallibility of the Pope at sa kabaw of celibacy of the priest. Ang kanila batayan ay walang kwenta, no? Walang kwenta. So, now, ito ba? Ang vow of celibacy is a dogma. No, it is a dogma. And also, ang infallibility of the Pope is a dogma. Now, ang Christian life is dogma. So, mga kapatid, ang dogma ay pananampalataya na ipinangaral ng simbahan na kung hindi natin tanggapin ay siyang dahilan na mamura ang ating pangalan sa kaharian ng langit. Ang dogma ay iba sa doctrine. Ngunit, ang lahat ng dogma is doctrine. Ngunit, hindi lahat ng doctrine ay dogma. Yan, no? So, kumalikan ha? Ang lahat ng dogma ay doctrine. Ngunit, hindi lahat ng doctrine ay dogma. Yan. So, kung mayroong isang dogma ng simbahan na hindi natin paniniwalaan o hindi natin tanggapin, na erase na ang ating pangalan sa kaharian ng langit. Ang ating pangalan tuwing tayo ay nabautismohan sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay naisulat na sa kaharian ng Diyos. Yan. Diba yan? Kapag ang isang tao ay mabautismohan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ang kanyang pangalan ay nandyan na sa kaharian ng Diyos at mayroon na siyang room sa kaharian ng langit. Ating basahin mga kapatid. Upang malaman natin na kung tayo ay mayroong isang dogma na itakwil, iris na ang ating pangalan sa kaharian ng Diyos. Sa Pahayag 21:27, malinaw na ang makapasok sa kaharian ng langit ay nakalikod ng kanyang pangalan doon. Apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa siyudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasundot sa siyudad mao lamang ang mga tao kansang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi o sa nating karnero. Ang question, paano maisulat sa kaharian ng Diyos ang ating pangalan? Wala nang iba mga kapatid. Tuwing tayo'y mabautismuhan sa simbahan na itinayo ng Panginoong Diyos, ang ating pangalan ay nakalikod na sa kanyang kaharian. Kasi tuwing tayo nabautismuhan, tayo ay napakikisa na sa ating Panginoong Diyos. Atin sa'yo na? Atin sa'yo mga kapatid ang Galatia 3:27. Bago basahin at bago ko basahin na lahat ng nabautismuhan ay mayroon ng room sa kaharian ng langit. Ito atin sa'yo na kalimutan mo. Okay. Galatia, salamat Lord. 3:27. Ito. Aking balikan na, tuwing tayo mabautismuhan sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus, ang ating pangalan ay nakalikod na sa kaharian ng langit. Bakit? Ito ang sagot. Galatia 3:27. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. So, tuwing tayo nabautismuhan, tayo ay napakikisa na sa Panginoong Hesus. At dahil dyan, likod din na natin pangalan sa kanyang kaharian. O busa, nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Napakalinaw. Na dahil sa baptism, ang ating pangalan ay nandyan na sa kaharian ng Diyos kasi napakikisa na tayo sa ating Panginoong Hesus. Now, ating basahin mga kapatid na
ang lahat ng nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay mayroon ng kwarto sa kaharian ng langit. Yan ang napakaganda. Kaya kung ayaw natin maniniwala kahit isang dogma, close ang ating room doon, iba na papasukin. Aking basahin ha. 1:14. Actually, dos. Sa balay sa akong amahan na dunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit anang kaninyo. Sino ba itong sinasabing kaninyo? Sa inyo. Wala iba kundi ang nabautismuhan sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Kung dili pa kini tinuod, dili konta ka mo sultihan ini. Napakalinaw. Nang tuwing ang isang tao ay nabautismuhan sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus, ang kanyang pangalan ay recorded na sa kaharian ng Diyos. At dahil dyan, mayroon na siyang robe sa kaharian ng Diyos. Ngunit, kung tayo ay mayroong isang dogma na hindi paniniwalaan, sirado na ang robe natin sa langit kasi mamura na ang ating pangalan doon. Yan. Kaya, yung mga tao na hindi naniniwala ng sa dogma, mura na. So, balikan na. Kahit isang dogma at kahit hindi ka maniwala sa na kayo lang ang may alam. Kasi magsabi ka ay tulad ng isang babae, no? Pero hindi ko pinangalanan. Tulad ng isang lalaki din, hindi ko pangalanan. Hindi ko naniwala ng Trinity. Katulik ko pero hindi ko maniwala ng Trinity. Bugtas na siya. Ako ang nakausap niya. Bugtas na siya. Kasi yan ay luma. At yan ang sinasabi sa Canon 1364. Aking basahin ha. Palagi tayong magbatay sa ipinangaral ng simbahan. Sa Canon 1364, tuwing tayo ay mayroong kahit isang dogma na hindi paniniwalaan, automatically, we are in course latae sententiae. Na ang ibig sabihin, automatic sentence of excommunication. Sa akin basahin ha. Sinandyan ito rin sa aking gi-arrange, no? So, letter A, excommunication. Okay, sorry. Letter A. Upang aware tayo, no? Okay. Okay, ito. Excommunication. Canon 1364. Ang apostate from the faith, yung tumakwil, no? Sa pananampalataya o hindi na dumubiya, no? Sa pagtuo. A heretic, yung nangaral ng mali. Or a schismatic, yung dahilan sa paghati-hati. In course, latae sententiae, excommunication. Mahiagom sa automatic na sentensya sa pagkatiwalang. Yan. So, mag-ingat tayo, no? So, ang dogma ay kailangang tanggapin o paniniwalaan. Kung hindi natin maintindihan, magtanong ka at saka magdasal. Kasi yan ang ipinangaral ng simbahan sa pamagitan ni St. Paul na inilinaw ni St. Anselm noong Middle Ages na sinasabi niya, faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Ibig sabihin, paniniwalaan mo na upang maintindihan. Hindi intindihin upang mapaniwalaan kasi yan ay atheist. Now, saan niya nakabatay? Aking basahin na naman kahit palagi ko itong binabasa. Yan ay nakabatay sa sinasabi ni St. Paul sa 2 Timoteo 2:7. Ito ang sinabi, palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. So, yan ang sinasabi ni St. Anselm. Faith seeking understanding, not understanding seeking faith. So, kung hindi natin kaya mga paniwalaan, just pray. Just ask the rest. Kaysa mo yung nga ay katoliko mo, pero hindi ko tuwa na, nabugtas siya. Kung man rin ang iyong maligayang araw. So ako, all Catholic ha, baka dumating yan sa inyo kasi dito sa Malabo, mayroon silang chapel dito at nakarating na raw sa Bukidnon ang Old Catholic.
So, mag-ingat tayo sa grupo na yan kasi yan ay sikta na. So, sa ating CCC mga kapatid, ay malinaw na ipinayag ang patungkol sa infallibility of the Pope. No? Ating basahin mga kapatid, ang CCC 891 upang malaman natin na that is an official teaching of our church. So, sinasabi dito, the Roman Pontiff, yung Santo Papa, head of the College of Bishops, enjoys this infallibility in virtue of his office when a sovereign pastor and teacher of all the faithful. Ibig sabihin, ang Santo Papa, no, na siyang pinuno sa grupo ng mga obispo ay mayroong kapangyarihan at hindi maaaring magkamali sa kanyang pagpangaral patungkol sa kaligtasan. Malinaw, no? Siya ang pinakamataas na tagapagbantay sa sangkatauhan ng Diyos sa buong mundo. Kaya tinatawag siya na Supreme Pontiff or sa common word Pope, nang ibig sabihin from the record Papas meaning head of the family or head of the church. Yan mga kapatid. So hindi magkamali, no? Yan ang ipinangaral ng simbahan. So kaya hindi tayo maniniwala sa mga sinumang mga tao na umuusig sa pagiging infallible sa Santo Papa. Hindi tayo maniniwala sa kanila. Kasi malinaw na pinayag ng Panginoon Isus, no? Na kung ano ang inyong ibabawal dito sa lupa, ibabawal sa kariyan ng Diyos. Kung ano ang iyong ipahintulot dito ay ipahintulot din sa langit or tanggapin sa langit. So, hindi basta-basta ang simbahan. Bakit? Kasi ang simbahan, mga kapatid, ay katawan ng Panginoong Isus. Yan ang dahilan, number one dahilan. Bakit ang simbahan ay hindi maaaring magkamali? Kasi yan ay katawan ng Panginoong Isus. Ang Panginoong Isus na siyang ulo ng simbahan ay ang katotohanan. So, ibig sabihin, ang kanyang simbahan ay hindi maaaring magkamali. Kasi sa katotohanan ay walang kamalian. Aking basahin na ang simbahan ay katawan ng Panginoong Isus at ang Panginoong Isus ang katotohanan. Kolosas 1:18. Ito ang sinabi. Okay. Kolosas. Familiar na ito, no? Okay, itong sinabi. Siya ang ulo sa iglesia na mao ang iyang lawas. Ang siya ay patungkol sa ating Panginoong Isus. Siya ang ulo sa iglesia na kanyang katawan. So, dahil dyan, hindi maaaring magkamali ang simbahan o hindi maaaring magkamali ang Santo Papa. Kasi ang simbahan ay katawan ng Panginoong Isus. At ang Panginoong Isus ay ang katotohanan. Ibig sabihin, walang kamalian sa Kanya. At ito sa'yo, ang 1:14. So diyan, ito ang batayan mga kapatid, bakit ang simbahan ay ang Pope ay infallible. Si Jesus dito ba, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa mahan kundi mo agi kanako. Ang Panginoong Isus ang katotohanan. At ang Panginoong Isus ang ulo ng kanyang iglesia. Ang iglesia ay ang kanyang katawan. So, hindi ba rin magkakontradik ang ulo at ang katawan? Hindi. Magsabi ang ulo, oy, magsamba ako ngayon. Ang katawan ay, ito sa akong sabungan. Hindi yan mangyari. Kasi ang katawan ay andun sa ulo. Kasi nandiyan sa ulo ang pag-iisip. So yan mga kapatid, na ang simbahan ay hindi maaaring magkamali kasi ang kanyang ulo ay ang Panginoong Isus. Ang Pope ay part sa simbahan. At siya lang ang makikitang pinuno sa simbahan dito sa lupa. Yan, no? So paano maging mali? So ito ba? So, at ang nais ng simbahan ay maliligtas ang lahat ng tao. Kaya, hindi
Mali siya magkamali kasi kaligtasan ng ang misyon ng simbahan sa kanya. Salvation of souls. Ang misyon ng simbahan, ang misyon ng Panginoon sa kanyang katawan na wala iba kundi ang kanyang itinayo na simbahan. At ito sa mga kapatid, ang 1 Timoteo 2:4. Upang maintindihan natin, na hindi maaaring magkamali ang simbahan kasi ang purpose niya, ang mission niya ay kaligtasan. So, paano maligtas ang tao kung ang simbahan magkamali? No, regarding of faith and moral, pero yung mga personal na mga gawain ng Santo Papa, maaaring magkamali pa rin siya. Tulad naman sabi ng Santo Papa, bukas mayroong lindol, ay hindi tayo maniniwala. Kasi hindi yan part sa kanyang kapangyarihan. Ito ang sinasabi. Sa 1 Timoteo 2:4, maayo kini o makapahimo sa Dios na atong manuluwas, na buot na maluwas ang tanang tao o may malo sa kamaturan. So ang layunin ng simbahan ay ang malaman ng tao ang katotohanan. At sino ba ang katotohanan? Ang wala iba kundi ang Panginoon Sus. So, napakaganda ang simbahan. Hindi siya maaaring magkamali. Regarding of faith and moral. So yan, no? So, hindi tayo maniniwala sa Old Catholic kasi sila ay sikta na. Hindi na sila part sa tunay na simbahan.